Sa ating pong ika-16 evangelism, tayo po ay patungo sa Apalit, Pampanga. Hindi lamang para maghatid ng mga bigas, kundi lalo na't higit ang salita ng Diyos. Sa biyaya ng Panginoon ay marami pong bisita at maraming tao ang nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Nais mo bang tanggapin ng Panginoon? Meron pa po ba? At pagkatapos ay pinamigay na natin ang Biblia at ang mga bigas. At salamat po sa paghahanda ng mga pagkain. At tayo po ngayon ay pangungunahan ni Pastor Mark. Alam niyo po kapatid, nandito po kami upang ibigay lamang ang pinaka-importanting kailangan po ng tao. Alam niyo po ba na ang bawat isa sa atin ay humaharap sa matinding problema? Akala natin ang problema ng tao ay salapi. Akala natin ang problema ng tao yung pagkakakitaan. Pero alam niyo pa kapatid, kahit gaano kaganda, kaayos ang iyong buhay, ay humaharap ka sa matinding problema. Ano po yon? Kasalanan. Amen? Ngayon po, bago po ako magsimula, nais ko muna pong magtanong. Okay? Huwag po kayong mag-alala, hindi po math ito or science. Madaling katanungan po to, pero gusto ko po siyang sagutin po ninyo ayon po sa inyong puso at ayon po sa inyong naiintindihan. Magtatawag po ako, okay lang? Ito po yung katanungan. Kung darating po kaya sa buhay nyo, yung oras ng inyong kamatayan, saan po kaya pupunta ang inyong kaluluwa? Marami pong tao o majority of people hindi po alam kung saan po sila pupunta pag dumating po ang oras ng kanilang kamatayan. Alam niyo kapatid, ang pinakadelikadong sitwasyon ng tao ay yung hindi mo alam kung saan ka tutungo pag ikaw ay mamamatay. Amen? Naniniwala po ba kayo sa impyerno? Sinong gustong pumunta sa impyerno? Wala, di ba? So, sino naman gustong pumunta sa langit? Taas po ang kamay. O, amen? Ang dami. Yung iba, walang desisyon. So, lahat po nang magtaas po tayo. Sino pong gustong pumunta ng langit? Ang tanong, sino pong gustong mauna? Di ba? Nais nating mapunta ng langit, pero wala pong nais mauna. Isang patunay lamang po, ang tao ay nais nilang makapiling ang Diyos, pero hindi sa sigurado kung darating ang oras ng kanyang kamatayan, makakapiling ba ang Diyos? Amen? Alam ko po kapatid, tayo po ay lahat ay meron pong reliyon. Amen? Sabi nga po ni Pastor Rani, hindi po namin kayo in-invite dito. Hindi po nag-sacrifice ng oras si Brother Kael para mag-post ng mga God's Word sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube para idagdag lamang, magdagdag lamang ng reliyon po sa inyo. Meron pong mas malalim. Bakit po maraming kapastoran ang lumalabas? Bakit po maraming mga kapatiran na nagsasacrifice ng kanilang salapi? Dahil po sa tinatawag nilang impyerno. Totoo po yung impyerno, kapatid. Hindi po ito kwentong barbero. Amen? Hindi po ito kwento ng isang marites sa kanto o isang tolits. Ito po ay totoong lugar. Totoo po ang salita po ng Diyos. Kayo po ay humaharap sa pinakamatinding problema. Ano po yon? Kasalanan. Marami pong religyoso sa atin, pero nabubuhay sa kasalanan. Ano po sabi po ng Romans chapter 3 verse 23? For all have sinned and come short for the glory of God. Tama po ang salita ng Diyos, kapatid, na ang bawat isa sa atin ay nagkasala sa Diyos. Sabi po ng tao, para ako'y makaabot ng langit, gagawa ako ng mabuting gawa. Pero sabi po ng Diyos, hindi sapat ang mabuti mong gawa para masatisfy ako, para hindi mo na maranasan ang puot ng Diyos. Hindi sapat ang mabuting gawa. Kapatid, kahit ano pa pong gawin natin, hindi po tayo aabot sa kalwalatian ng Diyos. Unang-una tayo po ay makasalanan. For the wages of sin is death. Alam niyo po kapatid, ang bawat isa sa atin ay humaharap sa matinding problema. Ano yon? Yung tinatawag nilang death.
Ano po ba yung death sa 623 na Roma? Ito po yung ikalawang kamatayan. Okay? Ano po yung ikalawang kamatayan? Sa madaling salita, impyerno. Kapatid, ang kabayaran po ng ating kasalanan, impyerno po. Sa John 3:16, sabi po ng salita ng Diyos, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bukod-tanging anak. Sinong bukod-tanging anak ng Panginoong Yesus? At bukod-tanging anak ng Diyos? Si Jesus Christ. Kuya, anak mo to, di ba? Willing ka bang isacrifice yung anak mo para sa kaligtasan ni nanay? Halimbawa, si nanay ay umaharap sa death penalty. Sasabihin mo, Nay, dahil mahal kita, ibibigay ko ang aking kaisa-isang anak. Siya na lang mamatay para ikaw ay maligtas. Kaya bang gawin yan? Wala. Wala pong kayang gawin na isacrifice ang sariling anak para sa kaligtasan ng iba. Amen? Pero po, ginawa yan ng Panginoon. Amen? Ibinigay niya ang kanyang bukod-tanging anak na si Jesucristo. At sabi ng salita ng Diyos, kung sino man ang manampalataya. Alam niyo po kapatid, napaka-importante ng whosoever. Yung word na kung sino man. Marami sigurong nagtataka. Yung isang taong nangangaral ng salita ng Diyos ay may tato. Patunay lamang po ang salita ng Diyos na sinasabi kung sino man. Kahit ikaw na yung pinakamakasalanang tao dito sa lupa, kagaya ko, na wala na pong mabuti sa buhay ko noon. Lahat ng bisyo nasubukan ko. Lahat ng bagay na problema sa asawa ko na ibigay ko. Salamat na lang kapatid, yung salitang whosoever. Anong sabi niya? Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Hindi po binigay ng Diyos si Maria para tayo maligtas. Ang ibinigay po ng Diyos ay ang kanyang bukod-tanging anak. Walang iba kundi si Kristo. Bakit si Kristo? Kasi sabi po sa Romans 5:8, but God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Wala pong ibang namatay sa krus ng Kalbaryo, kundi po si Kristo. Amen? Hindi po namatay si Kristo nung mabait na si Ate Jane. Hindi po namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo nung mabait at maayos na yung buhay ni Kuya Perdi. Namatay si Kristo nung tayo pa po ay makasalanan pa. Amen? Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Kaya lang po kapatid, binulag tayo ng dyablo. Hindi natin nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos na pinarana na dapat maranasan natin. Kaya lang binulag tayo ng dyablo sa pamamagitan ng tradisyon at reliyon. Bakit po si Jesus Christ? Bakit hindi si Maria? Bakit hindi si Pope? Bakit hindi si Pastor Mark? Kasi sabi po ni Jesus John 14:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakaparoon sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Malinaw po ang salita ng Diyos. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kapatid, panghawakan natin yung salita ni Kristo. Dahil si Kristo ay hindi lamang po siya tao, siya po ay Diyos. Tradisyon, reliyon, pagiging deboto, hindi yan kayo dadalhin sa langit. Kundi si Jesucristo lamang. Amen? Alam niyo kapatid, simple lamang po ang kaligtasan.
Simple lamang po para makuha natin yung regalo, buhay na walang hanggan ng Diyos. Sabi po, balikan ko po yung Romans chapter 6 verse 23. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death." Kung i-analyze natin yung verse na yon, kapatid, hindi period ang ginamit ng Diyos, ng writer ng salita na yon. For the wages of sin is death. Palitan natin kaya yung semicolon, period. Sa tingin nyo po, for the wages of sin is death, period. Wala nang kasunod. Period na. Kapatid, hindi na po ako magre-resign sa trabaho. Hindi na rin po siguro magsasacrifice sa mga kapatid natin to para hibahagi ang salita ng Diyos kasi period. Ibig sabihin po, ang kabayaran ng kasalanan natin, lahat tayo ay pupunta na ng impyerno kasi period. Nakuha niyo po ba? Salamat po sa Panginoon. Hindi po period ang ginamit dyan. Amen? Ibig sabihin po may pag-asa. Ano yung pag-asa? Sabi dito, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Simply lamang po ang kaligtasan. Sabi dito, for by grace are you saved through faith, not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Hindi po sa mabuting gawa na ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magpuri. Salamat na lang po, kapatid. Ang kaligtasan ay by grace, hindi siya by works. Kasi kung by works ang kaligtasan, baka pagdating natin sa langit, magmayabangan tayo. Huy, mas mabuti akong tao sa'yo. Bait ka nandyan. Huy, mas masama kang tao sa akin. Buti na lang po, by grace. That if thou shalt confess with thy mouth, sabi sa Romans chapter 10, the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sa wikang Tagalog po, sabi niya, sapagkat kung ipapahayag mo ang inyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa inyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas. Kung gusto nyong mapunta ng langit, simple lang, kapatid. Magsisi sa kasalanan, manampalataya sa Panginoong Yesus bilang Diyos nyo at tagapagligtas. Madali ba yun, Noel? Ano pong madali? Yung manampalataya ka sa Panginoong Yesus at magsisi ka sa kasalanan, o sasabihin sa'yo, bigyan mo ko ng 1,000, maliligtas ka. Ano po bang madali? Di ba mas madali yung pananampalataya na wala ka mang gagawin? I-recognize mo lang ang Panginoong Yesus bilang Diyos mo at tagapagligtas at magsisi ka sa inyong kasalanan. Amen? Neither is there salvation in any other, for there is none other name. Wala daw ibang pangalan under heaven given among men whereby we must be saved. Wala daw ibang pangalan sa silong ng langit na pwedeng magligtas sa atin, kundi sa pangalan lamang po ng Panginoong Yesus. Malinaw po ba? Kaya kapatid, panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Huwag po natin panghawakan yung tradisyon at reliyon. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos na magdadala sa atin sa panibagong eternal destination natin. Ang kailangan po ninyo hindi reliyon. Amen? Ang kailangan po ninyo ay magkaroon kayo ng tunay na relasyon sa Panginoon. Amen? Gusto niyo ba magkaroon ng relasyon sa Panginoon? Pwede ba taas ang kamay natin? Sinong gusto magkaroon ng relasyon sa Panginoon? Ayaw niyo ba magkaroon ng relasyon sa Panginoon? Alam niyo kapatid, ang reliyon niyo hindi kayo dadalhin sa langit. Pero kung magdi-decide kayo ngayon, gagawa kayo ng desisyon sa gabing ito
kapatid, magkakaroon kayo ng relasyon sa Panginoon. At dadalhin kayo sa langit. At magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Napakasarap nun, kapatid. Amen? Kailangan natin gumawang desisyon sa gabing ito. Pastor, nagmamadali ka ba? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Hindi ba pwede, Pastor, gumawa ako ng desisyon sa makalawa na lang? Kapatid, sinong nakakatiyak dito? Pag natulog ka mamayang gabi, gising ka bukas. Sino ang may kasiguraduhan? Nagising ka bukas. Nabuhay ka bukas. Meron po ba? Hindi ibig sabihin, kapatid, ikaw nag-exercise, umiinom ng vitamin, malakas ang katawan mo, pag natulog ka mamayang gabi, dahil malakas ang katawan ko, alam ko, gising ako bukas. Wala po. Malinaw po ang salita ng Diyos sa James 4:14. Whereas as you know not what shall be on tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, then vanisheth away. Kahit gaano pa kalakas ang katawan mo, kaibigan, inalintulad ka lang sa isang amog. Inalintulad ka lang ng Diyos sa isang usok. Pagkatapos nun, vanisheth away. Kaya kapatid, huwag po tayong lalabas sa simbahang ito na hindi tayo gagawang dakilang desisyon na magbabago ng ating eternal destination. Sana po sa pakikinig po ninyo, makita po natin ang ating sarili. Huwag na po tayong maging matigas sa Diyos. Amen? Magpakumbaba na po tayo sa Panginoon. Una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, tanggapin mo si Jesus bilang Diyos mo at tagapagligtas. At ang pangako ng Diyos sa iyo ay ibibigay niya ang regalo ng buhay na walang hanggan. Pananampalataya. Alam niyo naman po siguro nung nakapako si Jesus, tama? May dalawang nakapako din sa kanyang kaliwa at kanan. Wala pong pangalan yung dalawang yun. Kahit sa leksikin niyo pa yung Bible, walang pangalan. Pero binigyan ng pangalan si Barabas at Estas. Mali po yun. Kaya importante na magbasa po tayo ng Bible. Hindi lang sa ating naririnig. Sabi ng Bible, walang pangalan. Ang nakasulat doon, malefactors, magnanakaw. Nakita po natin yung isa, sabi niya, kung talaga ikaw ay tagapagligtas, bumaba ka dyan, ligtas mo kami. No, nag-doubt siya, hindi niya kinilala si Jesus bilang Diyos niya at tagapagligtas. Pero nakita niyo po yung isang magnanakaw. Sabi, hindi ka ba nahihiya? Alam mo naman na tayo'y makasalanan, at itong taong to, alam naman natin na hindi siya nagkasala. Anong sabi ng magnanakaw? Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong paraiso. Sinabi ba ni Jesus, hindi ka pwedeng maligtas dahil ikaw ay magnanakaw? Tama? Hindi sinabi ni Jesus, teka, sambahin mo muna si Maria. Nandyan ang nanay ko. Hindi niya sinabi yun. Hindi rin niya sinabi, teka, umanib ka muna ng anumang reliyon. Paano aanib? Ay nakapako na nga. Hindi niya sinabi, hindi sinabi ni Jesus, gumawa ka mo ng mabuti. Ano nga gagawa ng mabuti? Ay nakapako na nga. Ano ang nakita ni Jesus sa magnanakaw na yon? Ang tunay na pag-ingi ng kanyang tawad at pag-amin na siya'y makasalanan, at yung nakita ni Jesus, yung tunay na pananampalataya niya na nanggagaling sa kanyang puso. Sa gabing ito, kapatid, pwede nyo rin gawin yung ginawa ng isang magnanakaw. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. At sa mga maling paniniwala ko patungkol sa Diyos at kaligtasan. At sa oras pong ito, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. At ako'y nananampalataya na ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para may maligtas. Naniniwala ako, nananampalataya ako sa iyo, Jesus, na ikaw ay naihabo sa krus,
inilibing at muling nabuhay. Nais niyo po bang gawin yun? Kapatid, pag ginawa niyo yun na yung the best decision na ginawa niyo sa inyong buhay. Amen? Salamat po sa inyong pakikinig. Naway naging blessing po yung simpleng pag-present po ng gospel, simpleng pag-present po ng kaligtasan na matatamo lamang walang iba kundi sa Panginoon Jesus.